Muli po ang aking pagpapaabot ng aking pagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscriber ko, followers at mga viewers. Ayan po, at narinig nyo naman po sa Channel 7 kahapon na yung nagsisimula na po yung mga sintomas ng leptospirosis. Yan na po yung lagi ko sinasabi sa inyo. Kung hindi rin lang po kailangan na lumabas kayo noong may baha-baha, ay wag na po kayong lumabas. Kung hindi rin naman pong kailangan. Ngayon pa lang po nagsisimula at napakarami raw po ng may sintomas ngayon ng leptospirosis. Anyway, at doon po sa mga ililibing bukas ay sana ay tanggapin kayo sa langit. Ito mga kawatan ng mga politikong ito, meron pong ililibing bukas dalawa. At siguro unfair naman kung babanggitin pa natin dito ang pangalan. Basta po ito politiko, dalawa po ito na ililibing bukas. Kaya hahandugan lang po natin ng awitin. Ayan. Salamat naman, Panginoon. At binawi mo na rin ang ipinaharian mong buhay dito sa mga kawatang mga politikong ito. Nagwakas din ang kasamaan ng mga animal ng mga politikong ito. At least, kahit papaano ay nabawasan ang politikong kawatan. Sunod-sunod na po yan, magkakamatay itong mga politikong mga kawatang ito. At mayroon na pong nakatakdang ilibing din po sa mga susunod na araw. Kaya namnamin ninyo, kahit na kayo ay wala ng buhay, hinandugan ko pa rin kayo ng awit para pasasalamat sa ating Panginoon na kahit kayo mga kawatan ay inalayan ko kayo ng awiting kagustuhan ng ating Panginoon. Ayan po, at abangan po natin bukas. Yung asawa po nitong dalawang ililibing na politikong ito ay baka po magtuturo ng kanyang ipapalit dyan sa kanyang asawa. Bata pa po ito. Imaginin mo, hindi na niya na enjoy yung mga ninakaw niyong mga pera. Mirisi sa iyo yan. Mirisi sa inyong dalawa. Total naman ay natikman nyo naman yung pagkain na mga mamahalin na gamit ang pera naming mga taong bayan. Tama lang na magkamatay na kayong lahat. Mirisi din sa iyo kung habang ikaw ay nililibing bukas ay nagtatarget na ng lalaki na ipapalit sa iyo, ay isa rin malibog itong asawa mong ito. Kaya hindi ka pa naihuhulog sa hukay. Mayroon nang bumabaon sa biak ng iyong asawa. Kaya kayong mga kawatan na natitira pa't buhay pa, mag-isip kayong mabuti. Yang mga ninanakaw ninyo yan, ang makikinabang lang yang mga buwagiging boyfriend ng mga asawa ninyo. Tandaan ninyo. So ngayon po ay dahil po sa pagiging kawatan itong mga animal na ito, ay talagang ayaw pa rin nilang maglubay dito sa desisyon ng Supreme Court na kung saan ay talagang tuloy pa rin yung kanilang pagpupursige na mabaliktad pa raw yung desisyon ng Supreme Court. Tingnan nyo ito mga kababayan, pansinin ninyo. Ay wala nang ginawa itong mga
buisit ng mga congressman na ito. Wala nang ginawa, kundi ang tutukan ng tutukan itong si BP Sara. Yung impeachment ni BP Sara. Wala nang ginawa. Hanggang dyan na lang ba kayong mga putang ina ninyo? Ha? Talagang ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Ayan, talagang ayaw nilang tumigil. Mga buisit kayo. O, itong si Kwan, itong si Romualdez, paiba-iba na yung sinasabi. Kasi mayroon daw time na nakakapagsalita naman siya ng tuwid. Mayroon naman daw time na, kagaya nung interview sa Channel 7, hindi, yung pinakita na speech ni Martin Romualdez. Tingnan nyo, hindi pa nakakatapos, nag-iba na agad yung sinasabi niya. Narinig nyo ba yung sinasabi niya na sinasabi niya, ako ay isang Indiano, sabing ganyan, na may taglay na anghit. O, iba-iba nang sinasabi. Kasi nga, nasaniba na ng engkanto. Tapos hindi nyo nakita nyo naman yung hinuhupa ni Abante at saka yung isa pang naiwan ko kung sino yung pastor ba o pare. Hindi ko alam. Aba, tingnan nyo. Pati itong si Abante, sinaniban na rin daw ng engkanto ang putang ina. Akala ko ba yung mga pastor, mga pare, hindi sinasaniban? Ayan po. Hala, sinaniban na rin daw po si Abante ng engkanto. Kaya, magsama-sama itong mga sinaniban na ito na kwan, ay pare-pares mga kabatan yan. Mag-aapiran lang yan. Mga buisit na ito. Ayaw talaga nila maglubay dyan sa impeachment na yan. Kita nyo? Ayaw talaga nila maglubay. Buisit na mga ito. Wala na silang ginawa. Pero ito, mayroon akong napanood na isang vlogger. Mukhang may involve yata na 100 billion pesos na napanood ko lang po ito sa isang vlogger para daw bumaliktad yung mga judge. Well, hindi naman talaga nakakapagtaka yan. Kaya lang, wala na. Kung ito pa ay nabayaran na ito sa halagang 100 billion, itong mga, abangan natin kung talagang babaliktad. At igugunili ang impeachment na yan kasi may ruling na nga, dinismiss na nga. Pero kung baliktarin ng Supreme Court yan, well, baka nga totoo yung ibinalita ng isang vlogger na dahil sa 100 billion pesos. Grabe. Pinag-uusapan na ngayon hindi na milyon billion na po ang pinag-uusapan nito. Saan ba nanggagaling yung mga pirang yan? Yan po yung mga pira na yan. Dahil sa kagustuhan din po nitong bangag na ito, kaya ito, kinukonsinti niya itong pinsan niyang abnormal. Kasi abnormal na po, PWD na po yan kasi sinaniban na nga ng engkanto yan. At saka hindi lamang po yung pinakita ko rito kundi marami pong nag-post din yun na talagang sinaniban ng engkanto. Kaya paiba-iba po yung sinasabi niya kung okay daw. Minsan, okay, magsalita, akala mo matino daw, pero bigla-bigla daw sasabihin na gusto raw niyang kumain ng sawa. Gusto raw niyang kumain ng pagong. Ano yan? Tapos, may time pa raw itong si Tambaloslos na nakaupo doon sa garden nila, maglalagay daw doon sa dahon ng saging ng bagoong. Alam niyo po ba yung bagoong na hipon? Ay, tawag dito yung maliliit. Maliliit na hipon. Ewan ko ang tawag doon. Basta yung ginagawang bagoong na hipon. Maglalagay daw yan doon sa harapan ng kanilang garden. Tapos nakaupo daw doon, nakasalampak.
Siyempre, magdadatingan yung mga langaw. Oh, ang gagawin daw niya, ganyan daw. Sabi ko nga, doon sa katulong, picturean mo videohan mo at isend mo sa akin. At para maganda. Pero kan daw pala, mahigpit daw pala doon. Mga katulong daw pala niyan ay hindi basta-basta pinapagamit ng telepono during office hour. Kasi nga kung may mga activities itong si Tambaloslos na kagaya nung humuhuli siya ng langaw pag kinakain niya, hindi mabidyohan ng mga katulong. Talaga matindi na. Sa sobrang desperado na ma-impit si Sarah. Anyway, so baka hindi kaya susunod ito doon sa bukas, yung bukas na ililibing ng mga politiko, baka kaya susunod nito kasama si Abante. I-advance na rin natin yung ating pagpupugay sa kanila. Ako'y tanging handog lamang, di ko ninais, ako'y isilang. Sana po ay kasunod na itong si Tambaloslos at saka itong si Boy Dila. Na. At yan po ang ating ipagpe-pray. At ipag-pray over na rin po natin itong mga ito na magkasunod-sunod na po magkamatay ito. Tingnan nyo. Ano ang napapala natin dito sa mga hayop na ito, di ba? Mayroon pa ba tayong pakinabang dito sa mga animal nito? Mga PWD po itong mga ito. Tingnan nyo, nagdesisyon ang Supreme Court. Ayaw tanggapin ang desisyon ng Supreme Court, kundi talaga ipinagpipilitan talaga na kailangan daw ay baliktarin daw ng Supreme Court yung kanilang desisyon. Paano nilang babaliktarin yun? Ay 13 na judges ang sumang-ayon. Kaya nga unanimous nga daw yung pagbibigay nila ng desisyon. Tapos ngayon, pinagpipilitan pa nitong si Tambaloslos na engkanto. At yan, sa pagiging engkanto nito, yan, sinapian siya na engkanto. Di ba? Gago ito mga hayop na to. Wala nang ginawa. Ito, sapin-sapin yung mga investigasyon na. Nandyan na si Mayor Magalong ng Baguio. Dati pong hippie ng CIDG yan, si Mayor Magalong ng CIDG. Sunod-sunod na ngayon yung mga Bulgaran. Yung Seredon, Bulgaran na rin. Tobichanko, Bulgaran na rin. Kaya, ewan ko kung makakaya pa ng ating Blue Ribbon chairman na si Senador Dante Marcolita na i-handle ito. Sa dami, sa bilyones, trilyones po ang mga winaldas po at ninakaw nito mga animal na mga politikong ito. At buti lang at may gumraduate na dalawa. Bukas nga ililibing na. At diyan po sa Loyola, ililibing ang destination sa Loyola po, sa Marikina. At gusto ko sanang gusto ko sana makipaglibing din, ay kaya lang baka makita ako nitong mga asawa nila. Baka pag nakita ako ituturo habang umiiyak. Kaya mas maganda na lang na huwag na lang akong makipaglibing.
Baka mamaya, todo ang iyak niya. Ako ituturo eh. Ay, mabuti sana kung type ko. Hindi ko naman type. Ay, mga pandin ito. Mga mukhang, mga mukhang boto rin itong mga asawa nitong mga politikong ito na ililibing bukas. Mahilig din sa buto. Kaya, nako, sigurado na ako. Kung ito ay kung ito ay nakakarinig pa itong politikong ililibing bukas, nako po. Ang laking kahihiyan nito sa kanya. Kaya nga, ina-address ko na lang dito sa mga buhay pa na mga kongresista na maghinay-hinay na sa kanilang pagnanakaw kasi kagaya nito, hindi rin lang niya napakinabangan yung ninakaw niya. Wala, hindi niya napakinabangan. Ang makikinabang dyan yung ituturo ng kanyang asawa. O ay paano kung ako ituro? Kaya nga ayaw ko makipaglibing, baka ako ituro ng mga animal na yan. Mga asawa niya, papangit pa naman. O, pag ako itinuro niyan hindi ko rin magawang hututan. O, yung iba na lang manghutot. At marami talagang mahuhutot. Imaginin mo. Itong politikong ililibing bukas, mayroong Lexus. Lexus. Imported po yan na Lexus. Mayroon pang Mercedes-Benz. Sasakyan yan. Mayroon pa yung van na kwan, ano to? Basta mamahalin po yung mga sasakyan itong ililibing bukas. So, nako, ang swerte nitong ituturo nitong asawa nito. Ang swerte. Pero sabi ko nga, kung gugustuhin ko lang, nako, magdi-display na ako sa mga ililibing na mga asawa ng mga asawa ng mga mga politiko. Sigurado ako ituturo ng mga yan Habang umiiyak, yun gusto ko. Ituturo ako. Sigurado na yan. Kasi unang-una, noon pa yan sa akin, ilan bang mga asawa ng mga congressman ang galing din sa akin? Napakarami yan. Napakarami yan. Ewan ko, nagtataka ako kung bakit gustong-gusto nila akong paglaruan. Gustong-gusto nila akong makasama. Hoy. Ilan ba yung mga asawa ng congressman na so bigla na lang susulpot yan sa bahay ko kapag lalo na yung mga asawa nila ay nasa abroad halimbawa yung bigla na lang susulpot dito sa akin at gustong magpakayog ay sabi ko, titigilan nyo naman ako. Sabi ko, 176 years old ko na. Sabi ko, ano bang ini-expect ninyo? Sabi ko, hanggang sa 176 years old. Di ba? Sabi ko nga, huwag kang mag-alala. Sabi ganyan sa akin, may dala akong Viagra. Alam agad nila. Imaginin mo yan. Talagang mga baboy ito mga ito. Nagwawaldas talaga ng pira. Pero ang winawaldas ng pira, yung pira nating mga Pilipino. People's tax yan. Ayan mga winawaldas nila. Tingnan nyo. Ilan yan? Kung hindi ko lang dati yan pagtataguan ko na nga yung mga animal na yan imaginin mo. May daladalang isang box ng Viagra. Ay magkano ang Viagra? 1,000 isang tablitas yun. Imaginin mo yan. Isang karton ng Viagra ang dala. Dahil alam nila na kailangan ko na mag-Viagra kasi 176 years old ko na. Ewan ko ba't pinag-titripan ako nitong mga asawa nitong mga congressman na ito. Ang dami yan. Kaya gusto ko nga sanang ibulgar na rito Yan pinag-iisipan ko Kung ibubulgar ko na Kasi ito parang akala nyo biro pero totoo po yan. Kompleto po tayo sa
kompleto po tayo sa picture dito at saka video. Ayan. Pero, alam naman natin lahat na hindi po pwedeng ilabas yan sa publiko. Pero, kasi may cyber libel tayo. Ayan. Hindi po pwedeng ilabas. Pero, paano ba? Imaginin mo yung isang asawa ng congressman. Nako, kung pumulupot sa akin, akala mo kubra. Akala mo talagang ulupong eh. Kasi kung pumulupot, grabe talaga. Kasi mga bata-bata yung mga asawa ng mga congressman, yung mga bata-bata. Kaya lang, ang papangit. Hindi ko masikmura. Kaya ang katwiran nga nila, kahit daw wala ako sa mood, basta may Viagra, okay daw yan. Hindi naman ako, ayoko uminom ng Viagra. Ba't ako iinom? Inuman ko lang ng katas ng alam ko naman kung paano. Bakit pa nako. Sa totoo lang, mga bastos itong mga asawa ng mga congressman na yan, mga bastos. Basta marami po yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po yung mga tandang-tanda ako na ilang beses pumunta rito sa akin. Imaginin mo, babiyahe pa sila mula dyan sa Manila papunta rito sa amin sa Mindoro para lang makapiling daw nila ako. Ewan ko, kadami-dami naman dyan. Ako ang yung talagang gustong pinaglalaruan. Anyway, ayan po at tawag dito si Romualdez po, bagamat paminsan-minsan matino, pero paminsan-minsan ay binabagabag siya ng masamang espiritu. Ibig sabihin, nakakubabaw sa kanya ang engkanto. Ganon din dito si kay Abante. Parehas po sila na engkanto. Yan. Kaya baka susunod na rin itong mga ito doon sa ililibing bukas. No? So, sana. At yun naman ang inaasahan natin. Ano pa ba? Magsiseryoso dito ng usapan. Mga asar na lang talaga ako, mga asar. Wala eh. Siseryosohin ko ito, putang ina. Ako ang maapektuhan dito sa mga hayop na to. Diyan lang eh, kagigil-gigil na itong mga animal na mga kongresistang ito eh. Sa halip na magtrabaho, hindi na sila nakakapagtrabaho actually. Ang pinag-aksaya ng oras nila, itong impeachment ni Sara, na may desisyon ng ang Korte Suprema. Yan ang pinag-aksaya nitong mga putang na to. So ngayon, ano pa ang pwede nating asahan dito sa mga tang-tang-tang inayan na ito? Buisit kayo. Mamatay na lang kayong lahat, mga hayop kayo. Anyway, tapos na po. At sa lahat po ng mga subscriber ko, ito na po yung sinasabi ko dati sa inyo na pakaingat kayo dyan sa mga baha-baha na yan dahil yung leptospirosis. Ayan na po. Na i-broadcast na po sa Channel 7 kagabi na ngayon na raw po nagsisimula yung mga sintomas ng leptospirosis. Sana po ay walang apektadong mga subscriber ko. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.